Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Securities and Exchange Commission misubay na sa ubang nagtago-tagong investment scams human sa sagunson nga mga operasyon. Cebu City PNP misusi kung aduna pa bay igong kahimanan alang sa emergency response. Usa ka libo ka mga batanon mipahimo sa libreng tuli sa Lapu-Lapu City. Apil nini ang duha ka mga hamtong nga lalaki. PRO 7 misubay kung gigamit ba sa mga terorista ang mga nasakmit ka paltik nga armas sa Danau City. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Mandawi City Police Office padayon nga nagpahigayon og pagsusi sa nagkadayang istasyonan pagtan-aw sa ilang mga pagsunod sa mga police protocols. Lakip na niini mao ang pagdili sa online gaming. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang unom ka istasyon sa Mandawi City Police Office lakip na ang mga personnel nga naa sa headquarters ang padayon nga gipaubos sa kinalit nga inspeksyon. Gitanaw ang kaandam sa mga police personnel og disiplina nga gipatuman sa istasyon. Gisusi usab ang mga cellphone sa mga duty personnel aron ma-monitor ang pagsunod sa mga regulasyon batok sa online gaming. There are examples or incidents of policemen involved in illegal gambling or in online gambling. So to avoid those incidents to happen, we regularly check their cell phones. So far so good, ma'am. I think compliant ang whole of Mandawi City Police Office personnel. Himugatan ang kamahinungdanon sa pagtuman sa mga regulasyon o gipasidaan batok sa bisan unsang kalambigitan sa iligal nga mga kalihukan. Ang inspeksyon subay na sa mando sa National Headquarters o Regional Office kabahin sa paningkamot sa pagpatuman sa disiplina, operational efficiency o pagpaligon sa pagsalig sa publiko. On top of that is RD is going around also. Actually unannounced, no? So that to check also if they are really compliant, if what we are reporting are true. Ang mga masakpan nga magsugal ang irekomendar nga ipaubos sa investigasyon. Magdepende ang silot sa resulta niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Security and Exchange Commission sa Sugbo nagmabinantayon batok sa mga nagtago-tago nga investment scam sa palibot. Subay kini sa mga scam hubs nga gipangronda sa mga tinugyanan sa balaod. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Hugot nang gibantayan sa Securities and Exchange Commission Cebu Extension Office ang ubang mga investment scam nga nagtago-tago na karon sa palibot. Nagmaigmaton na ang mga kadagkuan sa mambuatan. Human gironda sa mga operatiba ang scam hubs sa dakbayan sa Sugbo sukad sa miaging simana. Apil na ang investment scam nga nag-operate sa barangay Kasambagan ning syudad diin. Nagpaila kini nga call center apan walay rehistro gikan sa bisan unsang mga ahensya. Apil na ang SEC.
Matod sa information officer nilang si Dion Drew Diano, nasubsob na ang monitoring sa buwatan bahin sa mga kadudahang investment schemes sa palibot. Will be and are coordinating with law enforcement agencies, and currently we are taking the steps to investigate. We will proceed with the appropriate enforcement actions na once investigation pod is done. Hinoon sirado na among investment scam hub, pinasikat sa Shokos order gikan sa Cebu City BPLO. Maong giawhag sa SEC ang ubang katawhan nga mo report kanila kung nakadawat man og kadudahang tanyag nga may labot ang investment o di ba ka sikreto nga nag-operate sa ngilit nga palibot. Kinahanglang mudangop sa SEC aron ma-verify kung rehistrado ba silang buwatan ang maong investment company. Padayon ng ilang pagpakigalayon sa mga tinugyanan sa balaod alang sa investigasyon hangtod na sa pagdakop nga to sa bisan kinsang nagpaluyo sa mong illegal nga negosyo. Actually, we are actively educating the public unsay mga timailhan nga bantayan nila nga ilang i-avoid the moment makita na nila. Kanang walay klaro nga address, walay resibo, walay secondary license. Ian Navarro, CCTN News. Mayor Jonar Dahong Chan ug Barangay Kapitan kumbinsido nga way nahitabong kidnapping diha sa ilang dapit. Taliwa kini sa nahimong mga pamahayag gikan sa mga nakasaksi. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Kumbinsido si Barangay Kapitan Ruben Patigdas sa Suba Basbas, Lapu-Lapu City nga dili kidnapping ang nahitabo ni adtong Mayo 19 sa gabii sa entrance sa usa ka subdivision nga himutang sa iyang barangay. Taliwa kini sa pamahayag sa mga nakasaksi nga adunay usa ka inahan ug duha ka mga anak niini ang gidagit ug gisakay sa usa ka itom nga sakyanan. Giangkon sa kapitan nga sa iyang pagresponde niya ng gabi una, nagtuo usab siya nga kidnapping ang nahitabo. Apan sa iyang pakisusi, nakita niya ang posibilidad nga away pamilya lang ang nahitabo. Usa sa iyang gibasihan tungod kay duha na kaadlaw sukad ang maong insidente, apan way mga kabanay ang nireport sa barangay o bakaha sa police station. Nakita na kung layo ras ka kanang kamaturan na kidnapping, mo bitong wala na kay kumi ipalawom na lang kay wasay mi bagad way mi tumaw nga ini relative nila nga dunay concern nga wag ta nga ilahang paryente o katong. So mana nga nagduda ko nga di ba ka to family trouble lang to. Nakadawat usab siya sa impormasyon nga ang maong sakyanan nga gigamit sa pagkuha sa mag-inahan gipanag-iya ra usab sa giingong mga biktima. Dugang pa niya nga aduna usab mga residente ang nakakita nga sawa pa ang maong insidente nangaligo pa ang giingong mga biktima ug adunay nahitabong panaglalis tali sa pamilya. Usa-usab sa gitataw ni Patigdas nga dili residente sa ilang barangay ang mag-inahan nga giingong gidagit. Samtang giklaro usab ni Mayor Jonar Dahong Chan nga way nahitabong kidnapping sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug gipasalig niyang dili kini mahitabo. Gibasihan gihapon sa mayor nga way nadawat nga blotter ang kapulisan kabahin sa maong insidente. There is no such kidnapping. Walay kidnapping nga mahitabo, no? Sa ako ray kapasalig niyo walay kidnapping nga mahitabo. Sa ato ang syudad, ato nang paningkamutan, no? Sa kasamtangan, nagpadayon pang investigasyon sa kapulisan sa maong insidente. Apan hangtod karong adlaw, sumapa ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wag gihapoy kabanay nga nagpa-blotter sa ilang buhatan. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Mandawi City Police Office plano mo request og disaster equipment sa maabot nga administrasyon. Nakita nga adunay kakuwang sa ilang kahimanan sa pagresponde kung adunay katalagman. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Mao kini ang mga disaster equipment sa Mandawi City Police Office. Adunay mga hard hat, life jacket, chainsaw, PC, boots, emergency lights, solar lamp, fire extinguisher, emergency stretcher ug uban pa. Gipakita kini atol sa simultaneous PNP-wide inspection sa disaster response equipment kaganinang buntag. Ana usab sa kalihukan ang sakop sa City Mobile Force Company nga mao'y sagad mo responde kung adunay kalamidad. As you see today, as we speak, our units from police stations 1 to 6 is also conducting this type of preparedness drill or inspection of our units. We have prepared our search and rescue units, our teams, and we look forward to training them as we
as we wait for disasters to come. Katuyuan sa maong inspeksyon mao ang pagsuta sa katakos o kapasidad sa mga police office sa pagtubag sa mga katalagman. Sa Mandawi Police gitugan ni Acosta nga aduna pagyoy kakuwang sa ilang kagamitan busa mao kini iyang giplano nga i-request sa bag-ong mulingkod nga mayor. With what we'll be needing in the future, sir. That include also the training. On top of that is the training talaga. Skills is very important. There's no amount of equipment kung dili magamit ang skills. Si Mayor-elect Junkie Uwano mulingkod sa katungdanan karong Hulyo 1. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kagamitan sa disaster response sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo gisusi kung kumplito pa ba o ga kini subay usab sa pagsulod na sa ting-uwan o ga bagyo dinhi sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Ang Cebu City Police Office misalmot sa gihimong dungan nga PNP-wide annual inspection sa ilang search and rescue equipment sa Camp Sotero Kamahog sa Dalan Gurundo sa siyudad sa Sugbo. Tumong tuyo nini aron masayran kung kumplito ba ang mga kagamitan sa kapulisan kung dunay mo tumaw nga kalamidad. Mato ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, nga tinuig kini nga inspeksyon gikan sa ilang uluhang buhatan ngadto na sa mga police station sa tibuok Pilipinas. Mihawom kini karon tungod kay mipahibaw na ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa nga padulong na nga mosulod sa nasod ang ting-uwan nga mahinungdan nga ilang gisusi kung nga kumplito ba ang ilang mga rescue equipment. Ito naman ay seasonal naman ito, no? Dahil alam naman natin na comes yung ating rainy season, marami na naman tayong mga reported na lugar kung saan ay babahain pag dumating ang ating mga bagyo dito sa bansa natin. So sa PNP dapat naka-ready tayo. So ito yung preparation natin. Atong sa inspeksyon nakita ni Figueroa nga kuwang ang ilang mga gamit sama sa dagko nga maso, jackhammer, gabaso guban pa nga kinahanglan nga gamiton kung dunay himuon nga search and rescue operation. Ang maong kakawangan ilang ipaabot sa ilang uluhang buhatan aron mahatagan sila niini tungod kay gihulagwan ni Figueroa nga mahinungdanon nga kompleto sila sa kagamitan sa disaster response. So nakita natin, kaya this is the beauty yung ating ginagawa nating inspection. Nakita natin yung mga kakulangan ng ating equipment. That is our priority now na may-request natin sa National Headquarters ang ating mga kulangan dito. Mas niini tinguha sa CCPO Director nga iyang ipaubos sa duha ka adlaw nga pagbansay-bansay ang iyang mga personnel alang sa search and rescue. Giangko ni Figueroa nga dili tanan nga pulis sa Defense Sugbo ang train niini nga mao hinungdan nga iyang ipaubos sa pagbansay. Yes, we will look into that dahil sa nakita natin hindi naman lahat ng personnel natin na naka-assign sa rescue team ay trained talaga para mag-rescue. So gagawin natin yan, we will conduct at least crash course ng mga rescue operation forces. Arnold Bustamante, CCTN News. Musunod, usa ka libo ka mga batanon mipahimo sa libreng tuli sa Lapu-Lapu City. Kanaw guman pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung matagal ko, yung ganun.
This is your path to a new start. OzoMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo. May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhang masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nalalado pa. Ano mo itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Way laing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Balik sa atong mga balita, mipasalig ang mga abogado sa Kapitolyo nga makapadayon si outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa iyang termino hangtod na sa Hunyo 30. Taliwa man kini sa nahimong pagduda bahin sa mga gidusong reklamo batok kaniya sa ombudsman. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Kumpiyansa ang mga abogado gikan sa kampo nilang outgoing Governor Gwendolyn Garcia nga matiwas niya ang termino hangtod na sa Hunyo 30. Mi-issue ang Court of Appeals og temporary restraining order sa milabing semana sulod sa 60 ka adlaw ngadto sa ombudsman aron pugnan ang preventive suspension order ngadto ni Garcia. May kalabot kini sa nimong reklamo ni Moises Garcia de Parini batok kang Garcia tungod sa gituuhang quarrying. Nagpabili noon ang duda sa mga abogado sa Kapitolyo nganong gipadali-dali ang pagduso sa maong reklamo. Sama na lang sa usa sa mga nahimong reklamo gikan sa nagpailang si Michelle R. Osmeña ngadto kang Garcia sa miaging tuig. Nasuta sa mga abogado nga questionable ang identity sa complainant gikan sa gipakita nga ID hangtod na sa gikuhang notaryo. We'll also take action to investigate, to be fair to him, whether or not he actually did notarize that document and to further explain why the roll number appearing on the notarial stamp. We would welcome her to show up, to tell her where she is, so we can serve the copy of our counter affidavit, because that is required. That is why we did the initial inquiry. Where do we deliver the copy of the affidavit? Padayong muhimo sa uban pang mga legal nga lakang ang provincial government, ilabi na may labot na ang kalikupan. Karong giumol na ni Garcia ang ilang transition team, musanong sila kung unsa man ang nimong mandato gikan sa DILG. Taliwa kini sa giulagway nilang pagpangdaot gikan sa pikas kampo. I wish to remind everybody of what had transpired in the days leading up to the 12th of May, and thereafter. I also wish for everybody to know what continues to be somehow manipulated to create some desired effect. Sa kasamtangan, adunay kapin 6 bilyones pesos nga cash on hand ang Cebu Provincial Government aron itunol ngadto sa bag-ong administrasyon. Tungod dinhi nagpabiling walay utang ang Kapitolyo ngadto sa bisan kinsang financial institutions. Samtang anapa sa 310 billion pesos ang kabtangan kon total assets sa probinsya. Gian Navarro, CCTN News. Mga dokumentong gikinahanglan aron maisyuhan og red notice si Kani Palace spokesperson Harry Roque gipangandaman sa Department of Justice. Subay kini sa giluwatang warrant of arrest batok sa maong kanhi opisyal. Ang kasayuran nihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gipangandaman na sa Department of Justice ang mga kinahanglanong dokumento aron hangyoon ng International Police nga isyuhan og red notice batok kang kanhi presidential spokesperson Harry Roque. Mato di DOJ spokesperson Miko Clavano nga mahimo kining mapahimos ngadto sa Interpol ug uban pa nga mga diplomatic channels. Anapa sa the Netherlands si Roque ug buot nga mopailawom sa asylum human siya gipangita dinhi sa Pilipinas. Kabay lang kini sa giingong kalambigitan ni Roque sa Philippine Offshore Gaming Operations dito sa Porac, Pampanga. Samtang nakita ni Clavano nga mahimo makapahimos ang DOJ sa uban pa nga mga options o posibilidad aron lang nga masikop si Roque. Subay kini sa gitinguhan nila nga mahatagan og hustisya kadto mga biktima sa qualified trafficking nga pinisikad sa mong illegal nga matang sa negosyo. Mi-issue ang Pampanga Regional Trial Court Branch 118 sa milabing semana og warrant of arrest batok nilang Roque, Cassandra Ong ug laing 48 ka mga tawo tungod sa human trafficking gikan sa scam hub nga Lucky South 99. Na nagimugatan ni Roque nga political persecution lang ang gibuhat sa kagamhanan maong mupahimo siya sa asylum didto sa the Netherlands. Gian Navarro, CCTN News.
Department of Education nahanglan og 16,000 ka mga bag-ong magtutudlo sa umabot nga school year. Subay na usab kini sa gitinguha nila nga di na magpunsisok sud sa classroom ang mga tinun-an. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nimando si Secretary Sani Angara sa mga regional o division offices sa Department of Education nga daliuna ang pag-recruit sa mga bagong magtutudlo alang sa school year 2025 to 2026. Anaa sa 16,000 ka mga teaching positions ang giandam sa DepEd o giuyunan sa Department of Budget and Management aron dili na magpunsisok sa eskwelahan ang mga estudyante. Dungan usab sa pagsiguro nga mogaan-gaan na ang trabahoon sa mga magtutudlo, ilabi na sa mga pampublikong tunghaan lokop sa nasod. Tinguha sa DepEd nga masulbad ang kakuwang sa mga magtutudlo nga dunay specialization, ilabi na sa kindergarten, elementary ug subject-specific area sa junior ug senior high school. Matud ni Angara nga mahinungdanon ang pagbaton og mga bagong teachers ug hayan himuong mas epektibo ang pagbalik sa klase sunod buwan. Magsugod ang bagong school year karong Hunyo 16 ug matapos na usab sa Marso 31 tuig 2026. Din halos nabalik na sa naandang June to March nga school calendar. Giklaro sa DBM nga tipik lang ang 16,000 ka mga bagong posisyon sa magtutudlo sa tinguha nga makabaton og 20,000 ka mga bakanting trabaho ning tuiga. Sa dili pa ang tingklase, gihanay na sa DepEd ang mga programang may labot na sa pagpangandam sa klase sama lang sa tinuig nga brigada eskwela. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Usa ka libo ka mga lalaki gikan sa unom ka mga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakapahimo sa libreng tuli nga gitanyag sa LGU. Duha kanila ang nagpangidaron og kapin 20 anyos ug adunay nadawat nga pahalipay. Ang kasayuran hato ni Crystal Joy Felerca. Usa ka libo ka mga lalaki gikan sa unom ka mga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakapahimo sa libreng tuli nga gitanyag sa lokal nga kagamhanan kagahapong adlaw sa Hoops Dome. Kini mo ang Barangay Paho, Poblasyon, Mactan, Punta Inganyo, Pahak ug Bangkal. Matag tuig na ang pagpahigayon og libreng tuli sa lokal nga kagamhanan. Ug mapasalamaton si Mayor Junard Hongchan tungod kay karong tuiga, mas nidaghan na ang ilang volunteers alang sa maong kalihukan. Salamat ko kay karong nga tuig, ubay-ubay gyud pod ang ato mga volunteers no sa mga nakalain-laing nga mga eskwelahan sa ato ang Sudlo. Ang libreng tuli magpadayon karong Mayo 22, Mayo 30 ug Hunyo 3 ug laing mga barangay na usab ang mga benepisyaryo niini. Samtang nibutyag usab si Mayor Chan nga magpadayon gihapon karong tuiga ang iyang pagpanghatag og cash incentives sa kadtong mga dagko na og edad nga magpatuli aron sa pag-agni kanila. Gihapon ang ato ang bonus sa mga nag-edad og 20 anyos pataas, adunay bonus nga 10,000 pesos. Ang senior citizen nga magpatuli adunay 20,000 pesos. Gani kagahapong adlaw dayon ato sa unang adlaw sa libreng tuli, duha dayon ka mga lalaki nga nagpangidaron og 20 pataas ang nakadawat og tag 10,000 pesos. Mga residente sila sa Barangay Paho ug Barangay Poblasyon. Niadtong nilabay nga tuig, adunay usa ka senior citizen ang nagpatuli og nakadawat og 20,000 pesos. Usa kini sa giatngan sa mayor kung aduna bay laing senior citizen ang makadawat og 20,000 pesos karong tuiga. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Musunod, PRO7, misubay kung gigamit ba sa mga terorista ang mga nasakpit nga paltik nga armas sa Danau City. Kanang guban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
wala pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa atong mga balita, duha ang nadakpan atol sa gilusad nga buy-bust operation kagabi sa Barangay Dampas, syudad sa Tagbilaran, lalawigan sa Bohol. Nakuhaan og kapin usa ka kilong shabu ang subject nga si Jupil Mundihar ug kauban niya nga si Leolito Dahab. Mikatidad ang na-recover nga shabu og 7.1 milyones ka pesos. Matod sa Tagbilaran City PNP nga usa ka buwan nila nga gibantayan ang iligal nga kalihukan ni Mundihar. Nasairan nga nabutang sa listahan sa kapulisan si Mundihar isip high value individual tungod kay makabaligya kini og hangtod 200 gramos nga shabu matag semana sa mga silingan nga lungsod. Napusasa ng usa ka family driver human nakuhaan og kapin usa ka kilong shabu sa ilang buy-bust operation kagahapon sa sitio Matumbo, Barangay Pusok, syudad sa Lapu-Lapu. Giila ang dinakpang si alias Michael, 38 anyos ug nagpuyo sa lungsod sa Liloan. Nagtinabangay ang kapulisan og PDEA 7 aron madakpan og nakuhaan si alias Michael og kapin 6 milyones pesos nga balor sa shabu. Matod sa PDEA 7 nga usa ka buwan nang gipaubos sa pagsusi ang dinakpan, una pa malusad ang operasyon. Gisusi na usab kung asa ang supply ni alias Michael sa drogas aron makabaligya sa mga kasikbit nga dapit ug hangtod 10 kilos nga shabu matag semana. Police Regional Office kun PRO 7 mipakita sa ilang mga nasakmit nga makina sa paghimo og armas nga ilang nasakmit atol sa subsub nga operasyon didto sa Dakbayan sa Danao. Ang ilang armas nga nahimo dili lang mga kriminal sa Central Visayas ang migamit lakip na ang mga langyaw nga mga terorista. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Maabot sa 15 ka mga illegal gun manufacturing sites na bungkag sa mga sakop sa Police Regional Office 7 uban sa Regional Mobile Force Battalion sa pagalayon sa Danao City Police Station dito sa Dakbayan sa Danao nga gisugdan niadtong Marso 21, 2025 hangtod Mayo 20, 2025. Among subsub nga operasyon ni resulta kini sa pagkasakmit sa daghang makina sa paggama sa illegal nga armas lakip na sa mga materyales niini ug ang mga wala pa mahuman nga mga paltik nga pistola nga milyon ka pesos ang kantidad niini. Nagsugod ang operasyon sa mga pulis sa buy-bust operation neto nga Marso 21, 2025 sa Barangay Suba sa Dakbayan sa Danao nga gisundan kini sa Barangay Kahungan ug sa Barangay Kahumayan nga pulos na himutang sa mga bukirang dapit sa mga syudad. Mato ni Pulis sa Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga gituyo sa mga tighimo sa mga paltik nga armas nga dito sa bukid ang ilang pagmanufacture aron dili sila dali nga masakpan. May pasabot ang general nga nung ilang gipatutukan ang pagpuhag sa legal nga paggama sa armas sa Danao tungod kay sa 80% nga ilang nasakmit nga loose firearms sa nakalain-lain nga mga police operations gitudlo nga ang ilang tinubdan gikan sa Dakbayan sa Danao. 15 illegal manufacturing sites in Danao City in the recent major operations conducted by Pro 7 headed by our Battalion Commander Lieutenant Colonel Dumundon in coordination with the Chief of Police of Danao City. Yan, we were able to shut down 15 illegal manufacturing sites and the arrest of several persons and the confiscation of so many machineries
machineries, patterns, equipments, and implements used in the production of these used firearms. May pasabot ang general nga halos tanang kaso sa pagpamusil sa Rion 7 din gagamitan kini og palti ka pistola. Ang source sa armas mao ang Dakbayan sa Danao. Sa pagkabungkag sa mga gun manufacturing sa Dakbayan sa Danao, daghang kinabuhi ang ilang nasalbar kay kung napasagdan kini magpadayon ng mga kaso sa pagpamusil sa Tibok Rion 7. Base sa datos sa PRO7 itong 2024, makatala ang kapulisan og kapin sa 35 ka kaso sa pagpamusil matag buwan. Apan sa diyang gihingusgan ni Maranan ang pagpuhag sa loose firearms, mutala na lang sila og tagtulo ka kaso sa pusil matag adlaw. Sa diyang mihimo og lawom nga investigasyon ang PRO7 sa manufacturing og armas sa Danao, dinhi ilang nasayran nga dili lang di ay lokal ang ilang mga customer, sanglit na abot usab kini sa mga kamot sa terorista. Usa ka Indonesian national nga giilang nga terorista silang nasod ug lang duha ang nadakpan nitong Enero 7, 2022 sa mga personnel sa 1204th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion sa Barangay Nalos, lungsod sa Kiamba, probinsya sa Sarangani. Ang mga nadakpan giilang nga silang Anton Noera Gubay uban sa duha ka Pinoy nga silang Jimmy Disalis Abulde ug Michael Notartitino. Nakagikan kanila ang daghang tag-asa kalibre sa armas, ang isakay sa usa ka van gikan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ang ginakdang isakay sa motor bangka ug dalhon sa nasod sa Indonesia. This is the proof that really the illegal guns coming from Danao City being made illicitly and illegally by people there are really coming into the hands not only of local criminals but international terrorists. Tungod ng impormasyon mato ni Maranan nga ilang siksikon ang Timok Dakbayan sa Danao aron mahunong na ang paghimo sa mga paltik nga armas. Yang giyawhag ang mga barangay official sa Dakbayan sa Danao na makigalayon sa kapulisan ug ilhon kinsa kini mga tighimo og armas sa ilang tagsa ka mga barangay. Kung dunay mga barangay officials nga dili mo kooperar, ila kining ireklamo sa Department of Interior ang local government ug pasakan og kasong kriminal ug administratiba. I would like to take this opportunity to give a fair warning to all barangay officials there na nakikondon, tinotolerate ang ganitong klaseng activity within their area of jurisdiction. We will be making an official report about this and we will submit it to our Honorable SILG, Honorable John Vic Rebulla, so that further administrative and criminal action will be instituted if evidence warrants against our barangay officials. Pa ang ilang namonitor nga mga gun manufacturer nga naapa sa mukirang dapit sa mga syudad. Gihangop usab ni Maranan ang plano sa bagong napili nga gobernador sa lalabigan sa Sugbo nga si Pamela Baricuatro kayang himoong legal ang paghimo og armas sa Danao pinagi sa pag-umol og kooperatiba. Arnold Bustamante, CCTV. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.